Mapagpalang araw po mga ka-technician, mga DIY, mga ka-master. Meron po tayo ditong repair na Samsung LED TV curve po ito. So ito po ang kanyang model. Yan. So UA55 J6300AR. So nasa 55 inch po ito. So ang unit na to ay nasa kaibigan po natin na aircon technician po. So pinaayos po sa kanya. Ang problema po nito ay mainboard. So sabi niya tinamaan daw ito ng kidlat. So dito nga may mga putok nga dito ng mga So grounded daw itong mainboard. So buti na lang ang kanyang power supply hindi tinamaan. So naghanap kami ng mainboard pero mahirap hanapin. So nagsuggest kami kung pwede na palitan na lang ng universal board. So smart TV po kasi ito. Ayan, meron na siyang LAN. So smart TV ito. So tinanong namin yung may-ari kung okay lang sa kanya kabitan namin ng universal board na hindi smart TV. Kasi hindi naman daw ginagamit yung smart. Kaya nag-okay naman siya. So kinontrata namin. Tapos nagkasundo naman sa presyo. Kaya ito ngayon kakabitan po natin ito ng universal board. So testing muna natin ang power supply kung okay. So nakakabit po na po ang niyan. Nakakabit na ang kanyang backlight. Ang kanyang power supply pala sa backlight. Ayan. So pag walang mainboard yan, automatic iilaw ang backlight niyan kasi Samsung po ito. So testing nga natin. Okay, saksak natin. Ayan. So umilaw ang backlight. Ayan. Silipin natin. Umilaw ang backlight. Ayan. Ayan. So buti good pa ang kanyang power supply. Okay, so ang gagawin natin ito, ang universal na to ay no need to firmware na po ito. So universal na po siya. Magja-jump lang po dito ng ng selection na to. Ayan. Magja-jump lang po dyan. So meron siya ditong sa likod. Meron siyang resolution. Hindi na makita. Ayan. So kung mapansin natin ay meron siyang ang mga resolution na ay 1280. Ayan, 1280, 1024, tapos ang pangalawa ay 1024, tapos 1366, tapos yan. So hindi na mabasa ang iba, may mga butas kasi. So ang settings po natin dito ay letter E. Ito po yung letter E. Yan. Kaya ang dot po niya ay ayan, letter E. So number 6, hindi number 6, and nasa 1020 by 1080. Ayan, 1020 by 1080. Ayan, so ito po siya, yung letter E. Ayan, so ito na to ay wala po yan, isa lang yung nakakonect dyan para hindi lang siya mawala, mahulog. Ayan. So ganyan lang siya. So sa letter E lang tayo naka-connect. So yan po ang pang full HD. Ayan. Yung mga kasi yung 1920 yan, full HD din yan. 1920 po pala to, ang letter A na to.
May butas po kasi dito, oh. So 1920 po yan. So yung 13 po na yan, 1366 yan, ano po yan, HD lang po yan. So yung 5 pers, yung 10 pers ay full HD. Yan. So pag dito, ang connection natin dito sa ano, dapat importante dito ay ano, yung connection saktong sakto. Hindi dapat mag-iba ang supply dito. So ito ang supply, ito yung fuse. Yan. So dapat ay dito rin ang supply. So mapansin natin yung pula, ayan. Yan po ang supply. So 12 volts lang man ang supply niyan. Yan, kunin ko lang yung tripod ko. So pagdating naman dito sa mga connection niya, i-trace lang po natin na kung talagang sakto siya dito sa ano, sa mga may kulay na to, blue at saka puti na mga pares. So i-trace lang po natin kung sakto siya. Kasi kung hindi po siya sakto, pwedeng masira po ang tikon. So ito po kasing nakaranas po kasi ako nito na ang ano nito, ang design dito ay 4K. So iba kasi ang design nun. So ang dito lang ako nag-check sa fuse kung may grounded, kung wala. So wala naman. Tapos pag testing ko, so may balik pala doon yung ground. So sa IC nagpunta dito. So ilang beses ako niya nasiraan. 4K pala yung design. So ito ay full HD po ito. Yan. So sige, testing natin ito. Okay, sige. Saksak muna natin ang ano. Saksak muna natin ang supply dito. Ito may supply na, umilaw na siya. So nag-provide lang muna ako ng pang ano, kas ng supply dito na separate. So dito na lang tayo kukuha mamaya ng supply niyan. Okay. So ayan, nakasaksak na. Ito namang power supply na to. Saksak natin to para umilaw ang backlight. Ayan. Umilaw na yung backlight. Yan, umilaw na yung backlight. Yan. So, switch on natin itong ano, universal board. Ito, power. Yan, nag-on na. Okay, tingnan natin yung screen. Kung magkaroon ng display. Ayun, nagkaroon na ng display. So, baliktad po siya. At saka solarized pa. So, mamaya iset pa natin yun yung kanyang ano doon sa factory. Yan. Kaya sige, iset up muna natin dito tapos mamaya ay iset natin yung factory para mag normal na po ang picture. So okay na siya. Okay na dito ang ano natin, connection. So bali set up na lang natin to dito. Okay, ito po ang kanyang sensor dati. So yung oreg ang kanyang sensor. So ito rin po ang gagamitin natin. Ito may manual na rin dito. May ano pala, may data. Ayan, mapansin natin dito sa number 1. Ayan, ay NC. Dito number 2 ay IR, ground. Tapos 3.3 volts, SCL, SDA, at saka LED. Ayan.
So ang gagamitin lang natin dyan ay IR, tapos ground, tapos 3.3, tsaka lead. Yun lang ang gamitin natin. So i-trace lang natin dito. Meron man to dito na makita tayo. Ayan, 5 volts. Ayan. R, red, green, tapos IR, tsaka ground. Ayan. So ang ikakabit lang natin dito, itong sensor nya, tsaka LED, ilaw, tapos ang LVDS cable papuntang T-con, tapos speaker. Yan. So yan lang ang ating ikakabit dito. So hindi na tayo maglagay ng relay para sa backlight. Automatic pag saksak, ilaw na ang relay, ilaw na ang backlight. Tapos sa kanila i-on ang itong TV, itong board. So pwede namang pwede namang lagyan ng relay, pero okay lang naman sa may-ari na kahit hindi nalagyan, kasi mas safety pa nga kung hindi na lagyan ng relay, dahil obligado ang may-ari na pag hindi ginagamit bubunutin talaga. Kasi kung nakasaksak pa sa outlet, naka standby mode, pag kumidlat na naman, di sabog na naman, pwedeng matamaan ang cable, pwedeng sa power supply. So ang gagamitin na nila ngayon nito ay binigay kasi ito sa tauhan sa hotel. So gagamitin niya dito ay signal na. So audio video lang gamitin nila dito. Okay, sige, i-connect lang natin ito. Okay, ito na. Nakabit na natin. So itong niya, joystick. So yung sa center lang po tayo nagkabit. Bali ang kinabit natin dito ay power. Sa last ang ground, tapos number 6 ang power. Tapos ito na ang nakabit na rin natin yung sensor at saka ang indicator light. Yan. Tapos ito yung LVDS. Tapos ito yung sa sound speaker. So ito naman yung sa supply. Ito. Yan, sa supply. Ito yung sa tag switch sa power. Ito yung sa sensor. Yan. Okay, sige. I-testing na natin kung gagana na. Ito, saksak natin. Yan, ilaw na kaagad ang backlight. So may power na siya. So dito tayo kumuha ng 12 volts. Okay, so remote muna gamitin natin. Pindot. Yun, namatay. So lalabas na. Yan, may ilaw na yung T-con. Yan. Yun, may glow na. Yan. So mamaya ipatayo natin yan pag natakpan na natin. Okay, sige. Pindutin naman natin yung center dito. Bale, power din po ito. Yun. So namatay siya. Ang backlight ang hindi namatay. So pag ganyan, sabihan na lang natin yung may-ari na pag hindi na ginagamit, bunutin nila. Bawal ang standby mode. Kasi yan din ang dahilan ng mga standby mode ng kidlat o di kaya pagkasira ng power supply, dahil minsan mag burn out. So nakasaksak ang TV pag burn out. Tapos pagbalik ng power, nakasaksak pa rin yung TV, hindi nabunot, so mataas ang voltahe, so pwede pang masira ang power supply. Kaya
At isa pa, tataas pa yung bill nila. Yan. So, sabihan na lang natin na pag hindi na ginagamit, bunutin na lang nila sa saksakan. Okay, sige. Ito, kabit na natin to sa takip. Okay, ito. So, pinatihaya natin yung yung takip. Tapos dito natin siya i-screw. Yan. So, medyo nagpahirap lang naman nito ay itong speaker. Kasi wala kasi tayong socket na nakita, nahanap. Kaya tanggal pati siya. So, madali lang naman tanggalin ito. Yan. BDS. Tapos yung niya. Pack switch at saka sa power. At itong supply galing sa power supply. Yan. So dito natin i-screw yan. Yan. Bali 3 piraso lang naman ang screw nito. Okay, sige, screwan na natin. Ayan, ay screw na siya. Yan. So pag mag-screw lang pa tayo dito ay wag na natin masyadong higpitan dahil manipis lang po ang board. Yan. Sige, takip na natin. So, ayan ang kanyang likuran. Ayan. Ayan. So, yung mga butas dito, nilagyan natin ng electrical tape. Ayan. So, okay naman. Medyo linis naman ang mukha. Sige, screwan na natin to. Saksak na na natin, takpan na. So, sige, testing na natin. So, dito yung indicator light. Yan. So, nag-power na. Umilaw na rin ang backlight. Sige, power on natin sa remote. Yan, nag-on na. Yan. So, baliktad siya. Tapos, medyo solarize pa. So, meron pa tayong kailangan gawin dyan. Okay. So, dito tayo sa remote. Kalimutan ko na to. Input natin ang 1147. Input 1147. Ayan. So, lumabas. Sakto nga. Input yung pinindot natin tapos 1147. Ito yung input. Ayan. Okay, ulitin nga natin. Exit muna natin. Ayan. So, yan. Okay. Pindot natin ang input. Input 1147. Yun. Lumabas ang factory niya. Okay, dito muna tayo punta tayo sa setup. Tapos kailangan. Okay, balik muna tayo. Dito tayo sa video. Yan. Tapos panel control. Ayan. So doon muna tayo, punta sa reverse. Sa reverse. Tapos yung sa kabila ay not invert. Yan. So punta tayo doon. Yan. Tapos pindutin natin ang isang side dito sa positive. Yan, invert. Tapos
enter. Hindi, kalimutan ko na to. Invert, not invert. Tapos input. Ayun, input. So balik muna tayo. Ayan. So dito tayo sa video. Ayan, video. Nagbalik lang po tayo para mas mapamilyar po natin. Video, enter. Tapos punta tayo sa panel control. Ayan. Tapos punta tayo doon sa reverse. Ayan, doon na tayo. Pindutin natin itong ano para mag-invert siya. Ayan, invert. Tapos pindutin natin ang input. Input. Ayan. So ito na siya. Ayun. So pindutin naman natin ang yes dito. So dito tayo. Yan. So mamamatay po yan. Yan. Namatay po ang TV. Tapos pusa na siya mag-on. Ayan, nag-on na siya. So ito na. Normal na ang picture. Yan. Normal na pala ang yung setup, hindi na siya pataob. Okay, balik tayo sa ano, balik tayo sa service mode. Input 1147. Ayan, lumabas siya. Ayan. Dito tayo sa video. Ayan. Tapos dito tayo sa panel control ulit. Tingnan natin kung ayun. Tapos dito tayo sa 8 sa color depth. Pindutin natin itong ano para makaselect tayo. Itong sa right. Yan, 10, 12, 6 bits. Yan. So normal na ang kanyang picture. Yan na. So subukan nga natin ibalik 8. Tapos dito tayo mag-adjust sa ano, LVDS channel swap, close, ano natin, open. So walang pagbabago. Yan. So doon lang talaga siya sa color depth. So sa 8, sa 6 natin ilagay. Ayan, 6. Tapos exit lang tayo. Exit lang. Ayan, ditong remote na to. Exit lang tayo. Ayan. Tapos tingnan natin menu. Ayun. So maganda na ang kanyang kulay. Okay, subukan natin na okay, bunutin pala natin. Wag muna nating patayin sa remote. Okay, bunot. Ayan. O sige, saksak ulit. Okay, pindutin natin ang power. Pwede rin po natin ito iset sa automatic open na kahit pinatay siya sa remote tapos binunot tapos pagsaksak uli automatic siya mag-on. Pwede naman nating iset yan. At saka ewan ko, tingnan ko lang yung ano nito, yung brand, parang may brand din ito na logo. Tingnan nga natin kung ano, silipin lang natin, enter ulit natin ang input 1147. Yan, lumabas siya.
Tapos dito tayo sa setup. Input source, picture switch, okay, count. Tingnan natin to. Wala. Picture switch. Ayun, logo. Yan, may logo. Tapos meron din itong ano, power on mode. So ibig sabihin auto power off. Hindi, iba. Logo default. So dito muna tayo sa logo. Pindutin natin ang ano, select dito. Ayan, capture logo, hide logo, default logo. For captured logo, okay, subukan natin kung ano ang ano niyan lalabas. So exit tayo. Tapos patayin natin sa remote. Tapos open natin. Ayan. Puti lang, walang logo. Ayan, puti lang siya. So yun ang lumabas. Okay, balik tayo sa ano, service mode. Subukan natin yung isa na yun, kung ano ang laman. Ayan, captured logo, hide logo. Okay, sige. Okay, exit. Okay, power off. Okay, power on. Wala rin. Siguro meron pang ano, select doon, may hanapin pang logong ilalagay. Itong input source parang ano lang naman to eh. Yan, wala yan. Picture switch. Yan. Power on mode, cross burning mode. Auto power on. Itong auto power on na yan, kaya subukan natin kung anong mangyayari dyan. Okay, exit tayo. Nag-on po tayo, kanina naka-off yan. Okay, subukan natin kung anong resulta nyan. Okay, bunutin natin sa saksakan. Okay, saksak natin. Ayun, kusa na siyang nag-on. So yun ang purpose nun ng auto power on. Kusa na siyang mag-on. Subukan natin patayin sa remote. Ayan. Tapos bunutin natin. Ayan. Sige, saksak. Ayan. So pinatay natin siya sa remote. Ayun, automatic nag-on siya. So yun ang purpose nun. Parang ang logo, sayang sana ang logo, malagyan ng logo eh. Hanapin natin, baka may makita tayo. Audio version, ano ba yan? Customer wala, ano ba yan? Panel name, wala man. Per time
dual hide logo, power on. Wala naman. Video tayo. Adjust picture curve. Wala naman to. Wala yan. Picture curve. Wala din yan. Wala. Wala rin. Panel control. Reverse, backward, horizontal, swap, color depth, panel type. So wala man siyang logo talaga. Meron kasi akong dating kinabit na universal pero hindi ganitong model. Meron siyang tatlong logo. Merong Samsung, Sony, at saka parang Sharp yata yung isa. So ito walang ano din, kahit i-ano natin, control, anong picture mode, wala, sa ano lang yan, set up, switch, video pattern, yun lang naman. Yung preach channel setting parang wala man. Done. Default logo, capture logo. I-power on natin. Wala, white lang ang lumalabas. So maganda pa nga yung ano, yung default. So sa default na lang natin lagay. Diyan na lang. Okay, sige, yan lang ang ating ano, setup. So exit na natin yan. So naka auto power on siya. So kahit pinatay mo siya sa remote, tapos binunot siya, so nawala ng supply, pag saksak mo uli, automatic siya na mag on kahit hindi mo na siya pinutin sa remote. So kaya natin sinet sa ganon kasi minsan kasi ang user, ang mga may-ari, pagsaksak kasi agad nila sa outlet ang TV, pindot ka agad sila ng pindot dito. So alam naman kasi natin yan na may delay, lalo na ang mga China. So may delay pa siya na mga 20 seconds or 15 seconds bago siya mag ready to open. So ang customer ay sige lang pindot ng pindot dito, kaya madalas nasisira sa mga China na mga TV itong power. Sa remote madalas nasisira kasi i-press ng mga customer. Okay, sige po, God bless po sa inyong lahat. Sana po ay may natutunan po tayo sa ating video. So wag po natin kalimutan mag-subscribe and like po and share po natin sa iba. And salamat po sa inyong lahat.